Yung iba galing London, galing sa Belgium, galing sa Spain. Yung iba mga napakalayo pa ng pinanggalingan, galing Hong Kong, Pilipinas. Pati yung mga amo nila, nagugulat ako, sumusuporta sa pagprotesta ng mga Pilipino sa The Hague. Mismong amo nila ng mga Dutch ang gumagastos, nagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga hoodie, at matindi na pinapayagan sila mag-day off para lang pumunta doon sa tinatawag na Duterte Street. Ganon katindi ang pagmamahal at suporta nila para sa ating dating Pangulo at pati na rin para sa ating ikalawang Pangulo. Kaya kinukumusta namin sila at sila mismo nagluluto, nagsasalo-salo doon kahit hindi makita si PRRD. Ma'am? Yes. Anong napag-usapan ninyo ni Attorney Kaufman? Because you posted a picture with Attorney Kaufman, so what was discussed? Well, first time ko siya ma-meet, kaya meet and greet lang kami at nagkamustahan lang kami doon at sinubaybayan pala niya yung ating mga hearing dito sa Senado at nagpasalamat tungkol sa nangyari kay Tatay Digong. Ginamit pati ang transcript of records natin sa ibang pleading niya at nakatulong daw ito sa ginawa nila at lalo na sa issue at pag-question ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas ngayon na hindi na tayo state party sa Rome Statute. At hindi ako makakomento sa iba't iba pang mga plano nila na pinag-usapan, ngunit talagang matindi ang laban ni PRRD at nakabuo na sila ng legal team. Sir, ma'am, meron bang binigay kahit naman lang kahit anong pag-asa or update kung makakauwi ba ang dating Pangulo or not? Yes, the good news is the attorney Nick Kaufman is very gung-ho. Talagang pinipilit niya na karapatan ni Presidente Duterte ang interim release. Talagang sinasabi niya na talagang ipaglalaban niya ng matindi ang jurisdiction, ang lack of jurisdiction ng ICC. So, yun talaga maliwanag. Loud and clear yun sa kanila. May other question regarding the impeachment. In the past few days, umikot yung balita tungkol dun sa resolution, which is becoming controversial tungkol dun sa pagdi-dismiss dun sa impeachment. Kayo po ba meron kayong sariling version? Kasi kahapon si Senator De La Rosa admitted na meron siya. And then you said na meron din kayong mga nakitang iba pa, and I think Senator Estrada also said may nakita rin siya. So, meron na ba talagang isang resolution that will be filed on the floor, and what will be the action, or what will be, anong gusto nyo mangyari? Wala pa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Para sa akin, personal lang, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ng Senado. Pero ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, abay sila pala ang nagpatagal nitong lahat. Despite the lapse of 2 months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first 3 verified complaints. Only on the 5th of February, a 4th impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin,
kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nag-delay niyan? At ngayon, violative na of the one-year ban on filing impeachments. Ma'am, do you think it will cross over to the 20th Congress? Hindi nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong articles of impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng third reading, pag kinapos ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot nyo dun sa UP Law faculty, I think Senator De Lima, Senator Drilon, all of these other people who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga sabi forthwith? Palagay ko, mas importante sa iisang salita na forthwith, ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang batas sa Senado. So, sa palagay ko, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila, pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So, depende yan. Mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And it is an effort by politicians to find accountability, di ba? Kaya, ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado. Ma'am, sabi nyo, dapat ma-dismiss na agad itong impeachment. Paano at kailan? Kasi on June 11, nakaschedule kayo para dun sa presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng impeachment court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat umabot sa punto na yon? Dapat i-dismiss na agad? Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives. Wala namang problema. Pwede silang magpila ulit subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me. So, ano mangyayari, ma'am? May magmo-motion bago yung June 11? Hindi ko alam. Naki-SP yun. I think he's been interviewed extensively and has spoken copiously about the different possibilities. Marami pang iba't ibang posibilidad. Kaya pinag-aaralan ng maigi. At ako nga, kinukumpirma ko na itong mga drafts na to, siguro effort ng bawat senador na makahanap ng solusyon para sa tamang proseso. Yung pinakasang-ayon sa batas, pinakamabilis, pinakaklaro. Kasi may mga nagsasabi na anumang legal issues o anumang issue concerning impeachment, dapat pag-usapan yun kapag nag-convene na kayo as impeachment court. Parang hindi nyo pwedeng pag-usapan during your plenary session, yung legislative session. Oo, maraming nagsasabi noon, pero yung pakiwari ko kasi, yung validity mismo na pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kine-question ko eh. Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. So, ma'am, sa inyong office, na-establish nyo na invalid yung na-transmit o na-submit na articles. Well, isang argumento yon. Maraming ang argumento. Kaya nga, inaanyayahan ko na mag-caucus ang lahat ng senador para maisaayos. Kasi narinig naman natin, iba naman yung opinion ng ating minority leader, si Senator Ontiveros. Pagkatapos may sariling kaisipan rin, si Senator Tolentino, nagdebate na sila sa floor. Hindi na kami sumali pagkat ang bawat senador may ibang ideya rin. Sa ilang mga resolution seeking dismissal ng impeachment complaint against BP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato, sino pa po yung merong resolution? Hindi ko alam. Marami kasing draft na pinapakita sa amin. Pero at office kanya-kanyang walang ideya. sariling draft. Yung office Actually, pagkatapos nun, meron pa eh. Marami pang iba eh.
Pero lahat from the office of Senator Bato? Or No. Iba-iba. Ay, hindi ko nga alam kung sino. Kasi nga, minsan, di ba nag-uusap-usap kami sa floor, tapos ilalatag, isusulat kung anong maayos. Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan marami yung na. nakita nyo? Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may 5 kayo, ma'am, na Ha? nakita? There are at Hindi least ko na 5. maalala. Hindi ko na maalala. Kasi yung iba bahagya lang, di ba, nag-e-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong Ay, sige. Sorry. So parang, Sen, sabi nyo, Group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds sinong nasa familiar group? ba? Ma'am, Nauso yun eh. Ano, Sinong yung nasa Duterte Black group? ba, ma'am? Yung may Hindi. group effort? Hindi. sorry ma'am, iano ko lang, Sen, ha? So parang third na kasi Hindi. nakita ninyo. Alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganon talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang lahat ay interesado. Kailan nyo napansin? Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. So hindi lang po mga Hindi. opo, pero pati mga taga-admin ayaw nang maituloy ito, Sen. Kaya kasama sila dun sa Yun lang ang ng duda. mga reso. Yun lang ang suspecha ko. So, ano yun, ma'am? Basta na lang yung... Hindi di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Kaya siguro may iba iniiwasan na rin. So, ma'am, ba't maraming draft resolution? Kasi... Lahat hindi sila- naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng 1-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog na ng kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. Walang maliwanag kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. Ma'am, ba't yung mga nakikita namin na copy o draft ng resolution, walang nakalagay sino yung author o nag-introduce dahil hindi pa confident yung... Hindi, I think nakita naman at pinakita dun sa metadata, COS ni Senator Bato yung pinakita. Pero doon sa nag-introduce or author, walang pangalan. No, but it's very clear. It's the COS of Attorney Joanne, yung COS ni Senator Bato. At sinabi niya nang galing sa office niya. So, Sen, you mean, Palagay ko wala namang masama doon. Lahat talaga nag-e-effort na maghanap ng liwanag sa dilim. Pero ma'am, sabi niyo po group effort para parang ano yung Hindi ma'am, naman group effort na katulad nung pag-aresto at pagtangay kay Presidente Duterte. Ito, ibig ko sabihin, lawmaking is not a solo flight. No, we always work together, So, ma'am, and certainly we explore all possibilities. It's not a straightforward rule imposing process. Kasi yung procedure dito, di ba ang lawak-lawak nga at wala naman sa rules na maliwanag kung anong dapat gagawin. So kinakailangan alamin kung anong makakabuti sa atin. Opo ma'am, but ang direction ma'am ng lahat, quote-unquote lahat ay is to Hindi ko towards alam kung dismissal? lahat. Hindi ko alam kung lahat. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. So ma'am, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi niyo nga, I mean, solusyon para Yeah, hindi I mean, para walang solusyon. mapapahiya sa Ewan ko situation. yun lang ang pakiramdam ko. So, saan nakakita rin ba kayo ng reso na nasa admin side? Na sila yung nag-draft? May ganun ba? Kunyari, Hindi, wala. Pinag-uusapan lang. At saka kanya-kanyang draft ng maliliit na provision, ganyan. And then, ma'am, sa tingin niyo makakakuha ng
Hindi ko alam. Hindi ko alam talaga kung anong plano. Si SP ang nagpaplano. Pati yata si SP, kinukonsulta yung iba at kinakausap yung iba kung anong dapat gawin, kung anong mainam. At yung panawagan nyo na magkaroon ng caucus, kailan nyo gusto at ano yung gusto nyo mapag-usapan? Sa lalong madaling panahon para magkaklaro na at magkadireksyon na kami. Before June 11, sana. Dapat lang. Para June 11 kasi tapos na eh. But when you said groups, ma'am, na Hindi, linuloko lang. Binibiro ko lang kayo tungkol sa group effort, ha? Baka akala ninyo talagang may group effort. Nasesentensyahan na yan, ha? Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa Senado, lalo sa plenary, syempre, lahat may kontribusyon. Ganyan talaga. na ibig sabihin, ma'am, when you said yung groups, there are groups na nagsasabi na magandang wag nang ituloy kasi baka mapalit. Naririnig ko. Are we talking about groups in the Senate? In the Senate and outside the Senate. So we're talking about senators who are aligned with the administration? Marami. Pero paano yun, ma'am? May mga grupo din, like may mga nag-rally na mga nananawagan, convict Sara, dapat daw panagutin or harapin yung kaso. May mga different sectors. Sana ba yun, ha? Chine-check ko nga eh. Ang totoo, Other days. ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. At para sa inyo, Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chine-check ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? So ma'am, yung Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, yung ba yung practical way out of this? Na yun, makita na invalid siya. I'm not really So, looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. Kay House Speaker. Pero hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to
Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Kus- Will you say no? Ha? No. If you are offered, will you say no? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan noong 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumoto ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, siyempre, yung integridad ng Senado, pagtatanggol ba? Yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So you're open. I think every senator will rise to the challenge. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo, ma'am? I'm not free to say so. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, hindi. Ay, nagte-text. Mahilig ako mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nagte-text ako sa iba't iba, pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. Ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Ma'am, sabi nyo, lahat naghahanap ng solusyon. Ma'am, Oo naman, kasi Opo. talagang mahirap itong sitwasyon natin. Kailangan magklaro. yes, ma'am. So, hindi nyo, ma'am, anong malamang na mangyayari, hindi na magko-convene ang Senate as impeachment Hindi court ko on alam. Wednesday? Hindi ko alam. Ayoko mag-speculate. Dahil, like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion. And we respect their right to air their views. Wala pang consensus sa madaling salita. But what solution are you looking for, Sen? When you said... Well, the best way to deal with the impeachment complaint endorsed to the Senate, obviously. Whether it bridges over to the 20th, whether that's no longer possible, whether we take cognizance and constitute as an impeachment court, etc., as we've spoken about repeatedly. Ma'am, kasama po ba kayo dun sa nabanggit po ni Senator Bato that there are senators na nag-i-input dun sa draft? Oo naman, oo naman. And ano po yung inputs na nakikita nyo? Eh kasi nga yung input ko nga, yung sinabi ko kanina, napalagay ko, yung validity nung in-endorse sa amin dito sa Senado should be assailed in the first place. Ma'am, kasi dun sa draft resolution na kumalat, ang ina-assail dun mismong Senate na it failed to act on the impeachment cases for... Ayun na nga parang sinisi namin sarili namin. Exactly, Kaya ma'am. talagang parang, hello, may benta ba yan? Kaninong version yun, ma'am? Kaya yun ang kailangan baguhin, ma'am. Kasi, yun nga, practical sinisisi sarili nyo eh. Kaya nga Pero ito, hindi naman panahon ng sisihan o turuan. Basta maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin at kung alin ang sang-ayon sa batas. So, nakita nyo, walang mangyayari impeachment trial. Hindi ko alam. At kung mangyayaring magkaroon, Everything's still possible. It's all up in the air. Like I said, we haven't met. We haven't come to a consensus as a body. And certainly, all options remain open. And I think every senator needs to be heard. at kung matuloy, ma'am, yung impeachment trial, considering yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, malaki yung chance ba na ma-acquit? Or Bilangin na lang ninyo. Sabihin lang niyo, if it's a political... Bilangin na lang ninyo nga. Sen, can we clarify? Can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict the Vice President as we speak of the composition, whether it's a 19th or 20th Congress? Well, I've loosely said that walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it stands and dies on the basis of evidence, clearly. So I can't make such a roughshod statement, given that the reality is no evidence has been presented at all.
So far. Ma'am, yung ibang mga senators po, they are maintaining na constitutionally bound yung Senate to convene. That's right. That's the argument of the minority. Opo, pero ang argument niyo po ba is dahil invalid yung articles of impeachment na pinadala ay wala na din yun? On Davao City Mayor Baste Duterte's statement saying that Oh, nagkita kami sa Hague at naintindihan ko siya. something about being at least he may not be approve of the Marcos but not with you. Parang he's casual with you. That's Hindi, his term. nagkita kami. Nagkasabay kami sa birthday. Yun nga, ni VP Sara. You understand him in what aspect or how, why po? Lahat ng Maka-Duterte, lalo na yung pamilya ng Duterte, talagang masama ang loob sa nangyari. Maski ako, umiyak nung nabalitaan ko. So naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. Ma'am, after midterm elections, At pag pumunta ka sa The Hague, mararamdaman mo, kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga ang dating Pangulo. Ngayon pang tumanda at may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Mabuti nga nung pumunta kami, uminit na eh. Ang lamig-lamig daw dati. Ma'am, after midterm elections, ang daming pinapalabas na order si Presidente, like yung pagsasubmit ng courtesy resignation ng mga cabinet members, ng mga GOCC's head. Well, so far, 2 pa lang naman ang tinanggal. Pero do you think maganda itong ginagawang hakbang ng Pangulo para sa last 3 years niya maging maayos, effective yung kanyang pamumuno? Ay, hindi ako mahilig ng mass resignation kasi nabubulabog lahat. Pagkatapos, sana may tunay na pagbabago, maliwanag ang boses ng taong bayan nung eleksyon. Ayaw talaga nila ng pang-aapi sa mga Duterte, ang walang humpay ng pamumulitika, ang walang tigil na pagbabaliwala ng tunay na mga problema tungkol sa agrikultura at pagkain, ang hanap buhay, ang trabaho. Kinakailangan tutukan talaga ang tunay na problema ng taong bayan. So, yun tungkol sa mass resignation, medyo very bloody naman yata yung proseso. At hanggang ngayon, 2 pa lang naman ang tinatanggal. Ano bang masasabi natin? 4 lang ang tinanggap, 2 lang ang cabinet level. Hindi, nakakakaba yun eh, di ba? Tapos, it may have given the wrong signals about the country and in some way also jeopardized our economy, ang ating stock market, ang ating mga negosyante at investor kinabahan. So, parang nakaka-nervous naman ang nangyari kung ang pakay lamang idadalawa palang gabinete. Ng mga senators. I have no idea. It's just being mooted as one of the options. Thank you po. Sorry, I cannot enlighten mo. Wala, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi pinag-uusapan lang. Oo. Yung tungkol sa San Juanico, babalikan ko lang, sana mabigyan na ng subsidy